Hello, and we are Isang Mata. And as per requirement, kami ay magkakaroon ng maikling podcast tungkol sa mga influencers at journalists. Kumbaga, pag-uusapan namin kung anong mas ginagamit at anong mas maganda. So, starting from here, tapos matatapos doon, please introduce yourself in using your nickname lang. Pebbles. And I'm Bianx. Hi, I'm Jelly. I'm Chris. And hi, I'm Pia. So, sa pagdating sa usaping balita, saan kayo mas kumukuha ng mga balita? Sa mga influencers ba? Or sa mga journalists? Taas ang kamay sa mga influencers. Ako, I can say. Tapos, taas ang kamay sa mga journalists. So, bilang ikaw lang ang nagsabi na sa mga influencers ka kumukuha, bakit? Actually, in this generation po kasi, mas madali eh. Mas madali talagang kumuha sa mga influencers. Kasi kapag sa journalist, kailangan mo pang basahin, kailangan mo pang magbasa ng napakahaba para lang magkaroon ka ng balita. Eh kung sa influencer, parang, yun lang, nag-post sila and babasahin mo lang. So, Ate Pebs, bilang isa ka sa mga pumili ng journalist, bakit ka kumukuha pa rin sa journalist kung mayroon ng mga influencers na mas mabilis at mas accessible? In my generation kasi, hindi ako namulat sa social media. So parang for me, mahirap kapag sa social media ako nag-base. Since nakasanayan ko rin kasi nasa TV nanonood ng balita, ganon. So parang since mas nakasanayan ko siya, mas yung trust ko sa balita na napapanood ko sa TV is mas malaki kaysa sa balita na nakukuha ko sa social media. Okay, so from that, sino yung mga nanonood na or nakikisubaybay sa tuwing election sa TV, nakikisubaybay? There's a fans. So, patungkol sa political promotion ni Bongbong Marcos, agree ba kayo sa mga actions niya? Kasi, kung alam nyo, ang pinakaginamit niya talaga is social media. Tapos, nag-guest siya sa mga online show lang. Tulad ng Tony Talks, doon siya mostly nag-promote or pinopromote yung sarili niya. Do you agree with that approach? Why or why not? Ako hindi. Why? I don't agree sa ganong approach kasi kapag ka sa influencers ka nagpa-interview, merong mga biases na nag-a-arise. Pwedeng papanigan ka nila kasi ine-endorso ka nila. Well, sa journalist, merong fact-checking and mas namamayani yung katotohanan kasi may mga tanong na kailangan mong sagutin para sa taong bayan, para marinig nila at mapatunayan mo yung sarili mo sa kanila. Ate, same question? Ano ulit yung question? Agree ba kayo sa naging political strategy ni Bongbong Marcos, which is to promote online? Okay. Hindi ako agree sa ganun. Kasi, dadagdagan ko lang yung sinabi niya, na, ayun nga, may mga bias talaga na influencers, lalo na kung halatang-halata naman na sikat yung ini-interview mo, kasama pa sa politics. So, yung mga boomers lang yung doon, parang mapapaniwala sa mga ganong setup. So, ayun. Pero yung strategy niya, it's effective, di ba? Kasi nanalo siya. Yeah. Kasi, ang ginawa niya, pinopromote niya yung sarili niya, tapos inignore niya yung mga dapat i-address, which is yung mga shortcomings niya. At paano niya yun parang gagawa ng paraan para hindi maging problema in the future. Do you think na it is one of the main reason kung bakit nagkaroon ng distrust sa journalism dahil sa naging campaign niya? Pia? Para sa akin, isa yun sa naging dahilan para... Sorry. Distrust? Kasi ang question is, do you think na naka-apekto yun yung pagkapanalo ni Bongbong Marcos para magkaroon lalo ng mistrust ang mga taong bayan sa mga journalists kasi iba yung strategy nila?
Para sa akin, total si Bongbong Marcos ay nag-promote lang ng kanyang ang candidacy sa mga influencers. Kumbaga, yung mga dapat, mga katulad ng sabi nila Jelly, na yung mga issue, yung mga tanong ng mga, hindi lamang ng mga kabataan, ngunit ng mga nakararami ay hindi na nasagot. Hindi na, kumbaga nahayaan na lang yun bigla. Kaya lahat ng mga tanong na dapat bigyan ng solusyon, hindi na nasagot ni Bongbong Marcos kasi nag-focus lang siya sa mga sa gusto niyang i-promote o kung paano niya dalhin yung sarili niya upang manalo sa eleksyon. So, bilang pagtapos, gusto ko lang ibahagi na hindi pa rin dapat tayo nagre-rely o umaasa sa mga journalists or sa mga influencers lamang. Kailangan meron din tayong sariling pag-research at sariling kusa upang malaman kung ano talaga ang dapat na maging sagot or tamang desisyon para sa atin bilang citizen ng Pilipinas. Yun lang sana ang ating laging patatandaan. At doon po lang nagtatapos ang aming maliit at maikling podcast. Sana meron kayong natutunan, sana meron kayong may bahagi man lang para sa amin ay matuto din kami. Yun lang, maraming salamat. Bye!